Inihayag ngayon ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales na nagkakaroon ngayon ng breakdown sa leadership ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi kontrolado ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na nasasakupan niya na nagpapalala ng problema ng Pilipinas at China. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Pinagdududahan ko yun na ang tinitingnan lang doon para maging popular sa susunod na eleksyon. Ito ang naging reaksyon ng dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales matapos kondenahin ng ilang mga senador ang embahada ng China dito sa Pilipinas. Nag-ugat ang pagkondena ng mga senador matapos na pumalag ang ilang opisyal ng Chinese Embassy patungkol sa tila paninira umano ni Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela kay Chinese President Xi Jinping sa isang seminar. Para sa dating kalihim ng DND, sinabi nito na hindi tama ang ginawa ni Tariela. Normally, hindi tama. Pero ang problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Kaya yung mga katulad ni Tariela ba yun? Ang mga katulad yan, gumagawa ng sariling aksyon. Binigyan din ni Gonzales, dapat malinaw ang mga guidelines mula sa Pangulo patungkol sa pagbibigay ng pahayag laban sa ibang bansa para hindi na gumawa ng sariling aksyon ang isang tagapagsalita lang ng PCG. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Pinapakailaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan mo ginawa ni Tariela. Tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. Kasunod dito, sinabi ni Gonzales na nag-o-overreact lang ang ilang senador patungkol sa issue. Palagay ko medyo sumusobra naman o kaya overacting tayo, overreacting sa nangyayari. Nakikita natin bakit yung threat na paalisin natin, gagawin natin persona na ng grata ang China. Sa tingin ko, overreaction yun. Bagamat nilinaw ni Gonzales na hindi siya natutuwa sa mga ginagawa ng China laban sa Pilipinas, pero hindi anya mabibigyan ng solusyon ang isang problema ng isang pagkakamali. Hindi ko pasasabi na natutuwa ako sa ginagawa ng China, no? Pero wag mo namang gantihan niya ng mga bagay na hindi rin nakakatuwa. Wag mong bigyan ng solusyon ng kamalian, ng another kamalian. Pakita natin, disente tayong tao. Paglilinaw pa ng dating kalihim na dahil sa inasal ng ilang mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa pakikitungo nito sa China, sinabi ni Gonzales, malinaw na walang ginagawa ang Pangulo at wala niya itong kontrol sa mga tao o ilang opisyal ng gobyerno, kaya nagkakaroon niya ngayon ng breakdown sa leadership. Isa nga yan sa malaking issue natin sa Pangulo, kaya hindi ba may mga nagsasabi na mag-resign na dapat ang Pangulo kasi mukhang hindi niya kaya. Yan isang indikasyon na hindi niya kaya. Ang ginagawa ni Tariela, ang ibig sabihin lang niya, may breakdown ng leadership ng bansa. Kaya walang kontrol. Hindi natin masasabi na hindi kontrolado. Wala naman nagkukontrol . Yan ang problema natin. Dahil sa pagsasawalang bahala ng Pangulo, natatakot ang dating DND chief na baka lumala ang problema sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang masama, sa nangyayari, para bang ang reaksyon hindi nang gagaling sa dapat na nagdidesisyon bilang representante ng bansa natin. Baka luluba ang problema natin sa China na hindi natin pinagdesisyonan bilang isang bansa. Sa huli, sinabi ni Gonzales na dapat i-re-evaluate ng gobyerno ang foreign policy nito kahit maging ibang malalaking bansa ay nire-respeto ang lakas at pangunguna ngayon ng China sa buong mundo. Ang dapat natin tingnan sa pangyayari na yan, yung mga sinasabi ng mga eksperto. Yung mga eksperto, sinasabi lang, hinay-hinay lang. Dapat pag-usapan ng mabuti ang relasyon natin sa China. Pati ako personal, i-recommend ako na magkaroon ulit ng pag-uusap na seryoso ang gobyerno natin at yung mga nakakaintindi kung anong posisyon natin tungkol sa China. Buong mundo na ngayon nag-iisip kung paano makikipag-dialogue sa China. Tapos tayo, hindi pa tayo nakikipag-dialogue ng maayos, sisirain na natin. Ang pinag-aaralan ngayon ng mga ibang bansa sa paligid natin at even sa Europa
ay kung paano iaayos ang dialogue with China. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.